nitong mga following documents po natin. Okay? Una, dapat meron po kayong letter of intent address sa SDS containing the following information. Una, yung statement of purpose o yung expression natin of interest for reclassification. And then, ano yung posisyon na in-applyan po natin. Okay, so duly accomplished PDS, no, meron tayong bagong template dahil nag-release tayo ng 2025 Ora-Ora, yung civil service. No, gamitin po natin yung CS Form 212 Revised 2025 with work experience sheet sa pagpasa po ng ating mga PDS sa division. Okay? So, C, yung photocopy of valid and updated PRC license or ID po natin. And then, competency certificate of competency level issued by authorized body. No, ito po ay if applicable pa lang siya sa ngayon. So, pending the guidelines po ng ating systems of recognition of affirming the career stages pursuant to Section F of Section 8F of RA 11713 or yung Excellence in Teacher Education Act po. Ito yung gagawin po ng Teacher Education Council, no? Kasalukuyan po kaming nakikipagtulungan po sa kanila sa pag-develop po ng ng competency po na ito, assessment. Okay? So next po is yung photocopy of scholastic or academic record or pwede po such as yung special orders, yung mga TOR po ninyo and diploma, including yung completion of graduate and postgraduate units degrees if available. And then next is yung photocopy of duly signed service record and then photocopy of latest appointment. So itong mga documents na ito, I'm sure kung nakapag-apply na kayo for promotion, whether through reclassification, through natural vacancy, familiar na po kayo dito sa mga requirements po na ito. And then H is of course yung mga photocopy ng certificates of completion ng mga NAIAP accredited professional development programs or courses or yung mga certificates of training na inisyu po ng NAIAP accredited public or pwedeng private institutions or photocopy of certificates of relevant specialized training or professional development programs. Okay, para naman po doon sa TBL track po natin, no? Pwede kayong magpasa at required po kayong magpasa ng Technical Education and Skills Development Authority National Certificate NC o yung mga certificate po na ini-issue ng TESDA para po sa mga SHS applicants sa TBL track po. So applicable lang po ito sa kanila. And then next po is yung photocopy of required performance ratings with at least very satisfactory rating. Okay? Meron tayong note dito. Kailangan ba tatlong performance rating yung isasubmit ko pag magpapapromote ako. Depende po yun. Okay? The applicant shall submit at most 3 performance ratings depending on the performance requirement ng position po na in-applyan ninyo. So mamaya, ipapakita po namin sa inyo ano-ano ba yung mga specific performance requirements per position. From teacher 2 up to master teacher 5 na meron tayong nakaset na performance requirements anchored po sa ating PPST. Okay? And then the latest performance rating shall cover 1 year complete performance rating in the current position. Okay? So next is yung checklist of requirements and omnibus warrant statement. Nakagamit na kayo nito, no? Same lang po ito sa nakalagay doon sa DO7, sa DO20, no, na NACHAB na ginagamit po natin na kasama ng mga documents po natin upon submission sa division office. And then other documents, no, as may be required by the HR MPSB, including but not limited to portfolio for assessment of identified PPSD non-classroom observable indicators. So kung mapapansin po ninyo, no, yung MOVs po natin for portfolio for the assessment of PPSD non-classroom observable indicators is other documents lang siya as may be required, no. Hindi siya required na i-submit and hindi rin siya basis to exclude you from the pool of applicants. Okay, so kung isasubmit nyo siya, mas maganda, mas makakakuha po kayo ng puntos, pero kung hindi, failure 1 year complete performance rating in the current position. Okay, so next is yung checklist of requirements and omnibus warrant statement. Nakagamit na kayo nito, no? Same lang po ito sa nakalagay doon sa DO7, sa DO20, no, na NACHAB na ginagamit po natin na kasama ng mga documents po natin upon submission sa division office. And then other documents, no, as may be required by the HR MPSB, including but not limited to portfolio for assessment of identified PPSD non-classroom observable indicators. So kung mapapansin po ninyo, no, yung MOVs po natin for portfolio for the assessment of PPSD non-classroom observable indicators is other documents lang siya as may be required, no. Hindi siya required na i-submit and hindi rin siya basis to exclude you from the pool of applicants. Okay, so kung isasubmit nyo siya, mas maganda, mas makakakuha po kayo ng puntos, pero kung hindi, possible na 0 lang po yung pwede ninyong makuha na points po dito. Okay, sa next slide po, ayan, masihimay-himayin pa po natin yan.
Ayan, ipapakita po namin sa inyo yung entire process po ng assessment sa reclassification of position. Okay? So, hindi lang po ito basis sana ng mga HRMOs and HRMPSB po natin and subcommittees, kundi ini-encourage din po natin yung mga teachers and school heads po natin no, na alamin din po yung proseso na para guided po kayo kapag magpapapromote po kayo through reclassification. So, alam po ninyo yung mga proseso na dapat po ninyong daanan. Okay? So, syempre, magsisimula po tayo doon sa call for application, tapos na tayo doon sa submission ng mga documents na required for the position. And then we will start with the assessment or evaluation of qualification standards. So, na-mention kanina ni Ma'am Chanda na para ma-promote ka dito sa career progression, kailangan ma-meet mo yung QS, yung performance requirement, and kailangan mo mag-undergo ng HRMPSB assessment. Dito sa qualification standards, no, ina-assess lang kung nami-meet mo yung education, no, experience, training, and eligibility na required doon sa posisyon na in-applyan ninyo. Then kung yes, kung nami-meet po ninyo ito, and then titignan din po natin kung nami-meet nyo rin yung performance requirement. Ano ba yung performance requirement na yun? Meron tayong nakaset per position na i-discuss po namin sa mga succeeding slides po. And then kung ito ay nami-meet niya, no, QS and yung performance, mag-undergo siya ng comparative assessment. Okay, under ng comparative assessment, no, binibigyang puntos po yung inyong education, no, training and yung experience, no, na nag-exceed po doon sa minimum qualification non-Sinet po per CSC approved US. And then of course, yung performance rating po ninyo, yung score ninyo dyan, ay nakabase po sa rating po ninyo. No? And then classroom observation, then kasama rin po siya. And then yung portfolio assessment, yung non-classroom observable indicators, ito po yung mag-annotate po kayo. And this also includes yung ating BEI. Okay? So sa next slide po, ipapakita natin paano ba ini-evaluate yung qualification standards na ninyo based doon sa CSE approved QS. Okay? Dito po, sa initial evaluation ng QS, tinitignan kung nami-meet nyo yung required na education requirement, experience, training, and eligibility. So recently, nag-release din po ang DepEd ng DepEd Order number 19, Series of 2025. Ito po yung amended qualification standards for teacher 1 to 3, okay, yung master teacher 1 to 4, and school principal 1 to 4 positions. This also includes yung mga newly created na positions po under ng career progression, which is yung teacher 4 to teacher 7 and yung master teacher 5 position. So I think most of you nabasa naman na itong DepEd order na andito po yung mga specific o yung required na education experience, training, and eligibility. Each position po na minention ko po kanina. So sa next slide, no, papasadahan po natin yung qualification standards po for teacher 1 position up to master teacher 5 position. Ito po ay nakapaloob doon sa DepEd order number 19, series of 2025. So kung mapapansin po ninyo, may mga naka-red font po dyan. So yan po yung i-highlight natin. So ibig sabihin ng naka-red, habang tumataas po yung posisyon, no, tumataas din po yung requirement natin doon sa QS. So dito po sa teacher 2, kung doon sa teacher 1, hindi siya nagre-require ng training requirement and experience, dito sa teacher 2, meron na tayong requirement na 8 hours of training in any of or a cumulative of the following. Pwedeng sa curriculum, no? Pedagogy, subject specialization acquired within the last 5 years po. No? Meron tayong recency in terms of scoring doon sa training. Pero doon sa ito rin po, pati po dito sa QS, no, meron din po tayong recency na 5 years. Dapat po within 5 years yung mga training natin. And then sa experience naman, nagdagdag na siya ng 1 year. No? Since kung ikaw ay dating teacher 1, probably nagkaroon ka na ng experience as teacher. No? And then sa teacher 3, medyo tumaas din po. Nag-increase yung requirement natin sa training, 16 hours. And then 2 years na yung requirement na of or a cumulative of the following. Pwedeng sa curriculum, no? Pedagogy, subject specialization acquired within the last 5 years po. No? Meron tayong recency in terms of scoring doon sa training. Pero doon sa ito rin po, pati po dito sa QS, no, meron din po tayong recency na 5 years. Dapat po within 5 years yung mga training natin. And then sa experience naman, nagdagdag na siya ng 1 year. No, since King man po yung para sa teacher 4. No, ito po yung mga bagong position year stage 2 or profession po. For our requirement natin sa experience. So, nire-require ng 4 years teaching experience. And then for teacher 7 naman, no, 32 hours na yung requirement ng training per hour. Dito subject po natin. So, dito sa next slide po natin, ito naman po yung para sa teacher 4. No? Ito po yung mga bagong posisyon under ng career progression po natin. So dito, sa training kung mapapansin nyo, nagre-require na siya ng 16 hours of training and any or cumulative pa din. Pareho lang din po ng curriculum, pedagogy, subject specialization. And then, or, naka-or na siya, completion of NAEP requisite professional development program for career stage 2 or proficient teacher. No? Kung matatandaan nyo kanina, doon sa diniscuss ni Ma'am Chanda, ang teacher 4 to teacher 7 ay under ng career stage 2 or proficient po. So dito, 3 years na yung requirement natin
in terms of experience. So pagdating ng Teacher 5, tumaas yung training requirement natin na 24 hours from 16 hours, no? And then, same lang din po yung requirement natin for experience, 3 years lang din po, no? Pareho lang din po sa eligibility, okay? And then sa education. Okay? So next naman po, for teacher, ayan, teacher 6 and teacher 7 naman, tumaas yung requirement natin sa experience. So, nire-require ng 4 years teaching experience. And then for teacher 7 naman, no, 32 hours na yung requirement ng training, pero same pa din yung requirement natin sa experience, which is 4 years teaching experience pa din. So, ano pong napansin niyo from teacher 1 to teacher 7, in terms of education, no, pareho lang po siyang bachelor's degree in education or bachelor's degree in relevant subject or learning area with at least 18 professional units in education. So pareho lang po siya. Hindi pa po tayo nagre-require dito ng master's degree, no? So yung kung meron kayong units ng master's degree, mas advantage nyo lang siya with other applicants kasi mas mabibigyan kayo ng points dahil mag-exceed yun sa minimum requirement po natin. So yan yung sa teacher 1 to teacher 7. And then for master teacher 1, on the next slide po, ayan, 24 hours na po yung training requirement natin. Same din sa curriculum, pedagogy, subject, specialization, plus or yung end 8 hours of training instructional supervision acquired within the last 5 years. Okay, so 5 years teaching experience din po ang requirement, pero yung completion of NAIA Prerequisite Professional Development Program for Career Stage 3 na po yung nire-require since ang Master Teacher 1 and Master Teacher 2 natin ay under ng Highly Proficient or Career Stage 3 po. Okay, so dito, nagbago na po yung requirement naman natin for Master Teacher 2 sa experience. Kung mapapansin niyo dito lang siya gumalaw. Nadagdagan lang yung 5 years teaching experience ng 1 year relevant experience in instructional supervision and technical assistance to teachers. So since ikaw ay nag-Master Teacher 1 na, makaka-acquire ka na ng experience na related sa instructional supervision and technical assistance to teachers, no, in a form of coaching and mentoring. So next naman po, yan. Kung mapapansin niyo dito sa Master Teacher, nag-adjust din tayo ng supervision na yung nire-require na in-applyan ninyo, and then we will proceed with the evaluation of standard-based requirement po or yung performance requirement po natin. So dito naman po, ito-turn over ko kayo panandalian. Sa aking kasamahan po ang aming PPST expert po na si Ms. Lisette Ann Carpio. Kapwa ko po PDO3 dito sa HRDD or sa Human Resource Development Division para bigyan po tayo ng mas malinaw at mas detalyado pong information about sa performance requirement po. Okay, sige po. Ayan. So maraming salamat, Sir Mon. And para naman po sa ating performance requirements, ano po, so kanina na ilatag po ni Sir Raymond ang minimum qualification standards para sa mga posisyon na ina-applyan po natin. Ngayon naman po ay ang minimum performance requirements naman, no, na makikita natin sa ating mga isinabmit na IPCRF. Sige, so para sa performance requirements for teaching positions, ayan, so lahat po ng ating mga applicants, no, ay kailangan po mag-submit ng kanilang IPCRF. Nabanggit kanina, at most 3 IPCRF or performance na ratings. Kaya po nailagay natin yung at most, okay? Dahil po depende ito sa posisyon, sa teaching position na atin pong ina-applyan. Mamaya ipapakita ko po yung table na kung saan makikita natin kung ano-ano yung mga classroom observable indicators at non-classroom observable indicators na kailangan po ay na-achieve complete performance cycle in the current position. Yan. So, dapat po, halimbawa, pag tayo ay teacher 3 as of now at mag-a-apply tayo ng teaching position higher than teacher 3, ang ipapakita po nating IPCRF ay nung tayo ay nasa current na teacher 3 position at nakakuha tayo ng at least very satisfactory rating. Ngayon po, pag tayo ay nakakuha ng outstanding rating, yan, ibig sabihin na-exceed po natin ang minimum na VS performance requirement. So satisfy the set performance requirements of the position applied for based on at most 3 rating periods reckoned from the immediately preceding cycle completed. Ngayon po, may mga teachers tayo na halimbawa nag-maternity leave sila at naka-official leave of absence sila ng buong official leave of absence at hindi sila doon po muna tayo sa previous slide. Hindi po sila nag-submit, no, ng IPCRF kasi meron po tayong
guidelines sa performance management and evaluation system na pwede silang hindi mag-submit kung sila ay naka maternity leave or naka-official leave of absence. Doon po muna tayo sa previous slide. Ayan. So, mako-consider pa rin po sila for promotion through reclassification. In such cases po, ang applicable po na performance ratings to be used for purposes of satisfying the performance requirements shall be based on at most 3 rating periods reckoned from the last rating period prior to the leave of absence. So, halimbawa po, ang leave of absence niya ay school year 2024-2025, yung previous po natin na school year. Isasabit po niya ay yung previous po, no, doon sa 2024-2025. Yan. So para naman po sa mga non-teacher applicants for reclass who are not using the existing PPST-based IPCRF, gaya po ng halimbawa, ang ating mga TIC na OPCRF po ang kanilang sinasubmit, o di kaya po ang ating mga non-teacher applicants gaya ng sa division office, for example, HT, ayan, school principal position, ASP, and HT position, ayan. Ang kanila pong gagamitin, they will be evaluated, no, using the comparable performance requirements. Nakadetalye po ang performance requirements na kailangan po nilang masatisfy dun po sa ating DO24 series of 2025 enclosure 2. So, maaari pa rin po silang mag-apply for reclassification. Next slide po. Yan. So, sa next slide po natin, nakalatag po dito ang minimum performance requirements, no, up to the level of COIs and NCOIs per teaching position. So mula teacher 2 hanggang master teacher 5, nakalagay po dyan kung ano-ano ang kailangan pong na-meet na, ilan ang na-meet na indicators na, ilang indicators ang achieve ng proficiency level required for the teaching position. So for example, sa teacher 2, no, lahat ng mga teacher 1 na mag-a-apply for example ng teacher 2, maipapakita dapat nila na nakakuha po sila ng at least 6 proficient COIs. So lahat po ng mga at least mag-pass po sa VS, na-meet po nila ang performance requirements for teacher 2 in terms po of the COI, classroom observable indicators. Now for non-classroom observable indicators, sa apply for test na po ang kanilang dapat maipakita. So kapag 21 na po ang COIs, meaning 3 school year na po ito. Okay? 3 school year na kumpleto po na 21 COIs at VS. Okay, ngayon po, pag may mga COIs po doon na naka-outstanding, pasok na pasok po iyon. Sa non-classroom observable indicators naman po, lahat din po ng 16 NCOIs sa last 3 school years, no, ay nakakuha din siya ng very satisfactory. So mapapansin ninyo, itong teacher 4, 21 and 16, 37 PPST indicators po ang ating nire-require na maipakita po nila yung kanilang, at least no VS. Kita nila na sa teacher 5, 6 COIs po ang hinihingi natin na naka-outstanding po si teacher. And 4 proficient NCOIs din na outstanding. So dun sa mga previous positions kanina na din 6 outstanding po yun. I-accept na. Master teacher 2, proficient COIs po yung complete at outstanding din po ito, no? And 8 teacher these strands, 21 po itong mga blue, identification if the indicator is COI or NCOI. So, ito pong mga naka-blue na strands po ito ng PPST, lahat po ng indicators under these strands, 21 po itong mga blue, yan po ay ang mga classroom observable indicators. Now, ito naman pong mga nakagpo na ang kanilang ang meron talaga yung isa pang function is kung next slide. And so, ngayon po kung na-meet na po natin, no, ang performance requirements, ano na po ang next nating gagawin? Ano na po ang makikita natin sa ating IER or Initial Evaluation Result? I-turn over ko po kayo ngayon kay Sir Mon para po i-discuss po ito. Ayan. So magandang hapon na po, no, sa inyong lahat ulit. So babalik po ako ulit para ikutin kung paano ina-assess at ini-evaluate yung ating performance, no, para ma-meet po natin yung certain requirement for each position na ina-applyan po natin. So after po na ma-evaluate po yan ng HRMO sa division,
dapat mag-expect po ang ating mga aplikante, ang mga teachers or school principal position man po yan, na meron pong i-release na initial evaluation results. No? Kung play po din, okay, information. And then yung qualification mark on whether magiging process po natin. Ayan, highlight lang po natin dyan kung ano yung titignan ninyo, no? Kung kayo ay qualified or hindi, base dun sa performance saka sa QS. So next po, ayan, so each applicant din po ay makakatanggap ng individual notice po. So the HRMO shall notify the applicants of the results of initial evaluation through a written notice served through official communication E2 and F2 ng DepEd Order number 2 siya dun sa assuming na kayo po ay qualified doon sa QS ng posisyon na in-applyan po ninyo, and then doon sa performance requirement, mag-undergo po kayo ng comparative assessment. So ito po i-assess dito at bibigyan ng puntos po training and yung experiences po ninyo, and then of course yung performance rating po ninyo based dun sa IPCRF, and then yung classroom observation, i-discuss po natin paano naman po yung sa comparative assessment. So ito po yung mga criteria and point system po natin. So meron lang tayong konting comparison dito doon sa teacher 1 hiring versus doon sa teacher promotion and reclass. So kung mapapansin po ninyo, no, nag-iiba-iba yung maximum points or possible na makuhang maximum points per criterion. Okay, sa education, same lang din po sa teacher 1, maximum of 10 points yung pwedeng makuha. And then sa training is 10 points, and then experience is also 10 points. So pareho lang din sila sa teacher 1. Dito sila magkakaiba kasi sa teacher 1, wala pa naman silang PPSD based performance, no, kasi hindi pa naman sila nasa DepEd, no, yung iba dito fresh grad. Kaya ang ginagamit natin sa kanilang performance is yung rating nila doon sa LET, no, or yung sa exam na in-administer ng PRC. So that's 10 points. Pero dito po sa PPSD based requirement, yung diniscuss ni Miss Liz kanina na performance, no, kung ano po yung rating po ninyo doon, yun po yung magiging basis ng score po ninyo. So 5 po sa teacher promotion and reclass, no, mas binibo natin yung PPSD based performance, yung classroom. Okay, so sa next slide naman po, ayan. Ito po, yung rubrics natin for computation naman sa education, training, and experience. So kung nakapag-apply na kayo before ng promotion under ng DepEd Order number 20 or dumaan kayo sa DO7 upon your entry dito po sa DepEd, no, familiar po kayo dun sa point system natin in terms of education, training, and experience. No? Meron po tayong increment tables o yung rubrics po na ginagamit natin to compute yung points po ninyo for education, training, and experience. So the points for ETE corresponding to the applicant's qualification exceeding the QS. Okay, kung ang requirement dito ay bachelor's degree, no, ang mabibigyan po ng puntos dito kung meron kayong units ng MA, so magkakaroon po kayo ng points under education criterion. Okay, so gamit po yung increments table, nakalagay din po yan sa DepEd Order number 20 po natin, 24 series of 2025, nasa DO20 series of 2024, and DO7 series of 2023 po natin. So only those qualifications that are relevant to the position to be filled shall be given points. Okay, so next po, sa ating, ayan, ito po yung na-mention ko kanina, yung increments table po natin. Ito yung tool na ginagamit natin to determine po yung increment points ninyo sa education, training, and experience. Okay? So dapat nag-exceed doon sa minimum. Kung ang requirement sa education ay bachelor. So kung meron kayong units ng MA, nabibigyan na po yun ng points. No? Hindi naman kailangan graduate ng MA para mabigyan kayo ng additional points dito sa promotion. No? Depende po yun sa minimum requirement kung mag-i-exceed po kayo doon. Same with training and doon sa experience po natin. So ito po, yung complete set po ng increments table natin, makikita nyo po doon sa mga binanggit kong relevant issuances po regarding hiring and promotion po ng teachers. Okay, so next po na slide. Okay, ito naman in terms of performance, paano naman po kinocompute yung magiging score ninyo sa PPSD-based performance. So ang maximum natin dyan ay 30 points. Dito ipapakita po namin, ayan, yung computation. So pareho lang din po ito nung nandun sa DO7 and DO20 po natin. No? So yung performance rating ninyo and then yung highest possible PR and DepEd PMS, which is yung 5, no, times yung weighted average po ng performance ninyo. So yun po yung magiging score po ninyo sa performance. No, yung gagamitin po natin dito is yung risk.
Kung for example, nag-apply kayo for Master Teacher 1 position, doon po 37 indicators ang requirement natin in terms of performance. So ang requirement, syempre, tatlong available indicators and non-classroom observable indicators. Ito po ay 25 points and 15 points. No, ibibigay ko po kayo ulit panandalian sa aking colleague, no, na PPST expert po namin to discuss po yung specifics po ng COIS and MCOIS po natin. Ayan. Okay, sige, next slide po tayo. Yan. So, introduce ko po muna sa inyo itong next slide po, ang continuum of practice or levels of practice. So, dahil nga po, dahil ilang taon na may 4 po na career and career practice, indicators po ang na under sa applicant po, no, beginning towards proficient. Bakit po? No? Bigay lang po ako ng konting background po dito sa tinatawag po natin mga beginning. Now, so yung naman po natin, levels of practice ay talagang nakikita natin sa mga classroom observation tools natin. So sa rubric, yan, sa gagamitin pong rating sheet or inter-observer form, ano po, dun sa classroom observation natin. Yan. So importante po na maintindihan po we're applying for. Okay, next slide. All right. So for the classroom observable indicators, no, this will be assessed, no, through our demonstration po nitong mga COIs sa actual classroom observation. So hindi naman po lahat ng 21 COIs kailangan natin mapakita doon sa classroom observation, no, doon sa actual na classroom observation. But for reclassification po, no, 5 COIs ang ating ipapakita sa classroom observation. So mula teachers 2 hanggang master teacher 5, ito po nakalatag kung ano po ang mga COIs, ano lang, no, ang mga COIs na ating ipapakita. Again, hindi po sa sobra dapat dyan at hindi po babawas po dito sa ating mga naka-indicate na COIs. So for those applying for teacher 2 position, ayan, ito po ang mga indicators. And then for teacher 3, ito naman, wow, nakalatag po hanggang master teacher 5. Notice po natin, no, if you can notice po, meron po tayong asterisk sa ibang mga indicators, lalo na po, no, yung mga specifically mga indicators po na under domain 3. So for example, sa teacher 2, meron tayong 3.1.2, ganun din po sa teacher 3, and teacher 4, teacher 5, teacher 6, and teacher 7. Sa master teachers 1 to master teacher 1 to master teacher 5, ayan, 3.1.3, 3.1.3, ayan, and then sa master teacher 3 to master teacher 5, 3.1.4 naman. So ang ano po ibig sabihin ng mga indicators na to na may asterisk? Ibig sabihin po sa classroom observation, pwede po natin silang palitan ng indicators galing sa strands 3.2, 3.3, 3.4, or 3.5. If si teacher po ay, for example, siya ay madrasa teacher, teacher, SNET, no, kung saan applicable sa kanya or mas appropriate sa kanya yung mga indicators sa mga nabanggit kong strands kanina, yung 3.2, 3.3, 3.4, rasa, etc. By next naman, COI 5 din po ang ating i-assess sa inyo po, no, sa ating mga teacher applicants for higher position pagdating po sa non-classroom observable indicators. So as much as possible po, ano, mapapansin niyo yung latag po mula kanina pa po sa COI and ngayon po dito sa NCOI, we made sure po na represented po ang mga domains natin, no, sa PPST, and it captures po the day-to-day work, no, of our teacher. Hindi man lahat ng indicators, no, na nakalagay dito sa ating table, pero may representation po ang mga domains or mga aspects po na ginagawa ng ating mga ninyo pong mga kaguruan. Ayan. So dito po sa NCOI, yan, makikita nyo, may mga asterisk na naman po ulit. Hindi lang isa, meron pong may 2 asterisk. So magkaiba po ang ibig sabihin ng mga asterisk dito sa asterisk po doon sa COI. So dito po sa NCOI, ang mga indicators na may isang asterisk, okay, makikita lang po natin yan sa career stage 3 at sa career stage 4. Hindi po sa lahat ng teacher position, no? Ibig sabihin po, pag isa ang asterisk, ito po ang indicator na i-assess, no, sa portfolio annotation or sa annotation na gagawin ni teacher, na nagagawin po natin kapag po magsasubmit tayo ng MOV na galing po sa ating mga na-prepare pong dati na sa portfolio natin sa PMS or sa RPMS PPST. So yan po yung mga indicators. Bakit po, for example, ang MT1, career stage 3, highly proficient po ito, no, ang MT1. Pero pagdating sa annotation at sa MOV, yung 1.2.2 po, yung pang proficient po ang kanilang ipapakita. Bakit po kaya? Dahil po hindi pa naman po nila
pina-perform yung functions or yung expectations ng isang Master Teacher 1 kasi nag-a-apply pa lang po sila doon. That's why yung mga MOV nila ay yung galing pa po doon sa Proficient Teacher Career Stage. Yun po ang rationale, kaya ganyan po ang ating indicator pagdating po sa annotation ng MOV, no, ng mga nag-a-apply for Master Teacher 1. Ganun din po para sa mga nag-a-apply ng Master Teacher 3 dahil ang Master Teacher 3 ay under distinguished po, no, career stage yung expectation at hindi pa na-perform iyon ng isang applicant for Master Teacher 3, yung current na career stage po muna niya ang teacher risks naman. Yan, ang ibig sabihin po, ito naman po ang i-assess ng ating mga HRMPSB pagdating po sa interview or sa behavioral events interview. So sa BEI, yan, binavalidate po ng mga interviewers natin yung response natin doon sa annotation form. At the same time, ayan, they will also look into, no, kung paano yung past performance natin na kinuwento natin doon sa annotation predicts our future performance. Hence, ito po mga indicators ay yung doon na po sa career stage ng position na ina-applyan po natin. Kaya po magkaiba po yung career stage pagdating po sa indicators po, no, dito sa mga entry positions po na yan ng career stage 3 at career stage 4. So again, yan po ang ibig sabihin ng mga asterisks dito po sa NCOI. Okay po? Ayun, balik lang po ako doon sa COI, may hindi po ako nabanggit na important, no. Gusto lang po namin i-emphasize that sa classroom observation, actual class po, no, ang ating kasama, no, sa classroom observation, yung ating gagamitin po, no, sa ating classroom observation. Actual lesson din po based on the budget of work ninyo ng mga teachers po, no, in the curriculum. So hindi po tayo kukuha ng ibang mga estudyante. So kasi gusto po natin na hindi madidisrupt ang ating class sa ating mga eskwelahan. So kung ano po yung day-to-day po nating ginagawa, hopefully po, no, yun po yung ipapakita natin dito sa ating actual classroom observation for reclassification. So yun lang po yung hindi ko nabanggit kanina. Okay po, next po tayo. Ayan. So ita-turn over ko po kayo ngayon ulit sa aking pong kasamahan na si Sir Mon para po i-discuss yung comparative assessment naman after po natin mapakita na, no, ang COI and NCOI through classroom observation, through annotation, and through BEI. Sir Mon? Ayan, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. So, balik po ulit sa akin, no, para naman po dun sa continuation ng ating comparative assessment. So, yung evaluation po or assessment ng COI at NCOI ay part po, no, ng comparative assessment. So, kung mapapansin nyo, no, umpisa tayo dun sa initial evaluation ng QS and performance, no, scoring ng education, experience, training, performance, and then ng COI and NCOI, and then ng BEI. So, bago po tayo mag-release ng comparative assessment result, no, for expanded reclassification or yung career na tinatawag po natin, magko-conduct po muna yung HRMPSB, of course, ng open ranking system. So, familiar po kayo doon sa process ng open ranking system, no? Nadaanan niyo po yan kung kayo ay nag-undergo dun ng assessments under ng DO7 and ng DO20. So ang purpose po nun is to exhibit transparency doon sa assessment na kinundak po nila, kung saan pinapakita po sa inyo yung mga scores, no, na na-obtain po ninyo each criterion, no. Pwede po kayong mag-raise ng mga concerns doon sa score na nakuha, no. I-discuss po yan sa inyo bago i-release yung comparative assessment result po natin. So ito pong copy ng duly signed na career, no, nakapirma po dyan ng ating HRMPSB members and yung chair as well as yung SDS po natin, no, in which the candidates are listed in no particular order using yung application code po ninyo. Parang kagaya po ng doon sa IER kanina, yung initial evaluation result, dito po ay code lang po yung naka-display and yung scores po ninyo sa bawat criterion po dito sa comparative assessment po natin. So ito po ay ipopost in at least 3 conspicuous physical places po sa DepEd offices, schools, no, and then ayan, dapat ito po ay posted po at least 10 calendar days indicating po yung date kung kailan ito pinost. Okay? So after po nito sa comparative assessment, no, once na meron na tayong career, no, ano na po yung mangyayari? So sa next slide po, ayan, ito na po yung mangyayari. Paano po sila pipili or sino po yung mga ipaprioritize po natin based doon sa assessment po na kinandak. So kung matatandaan niyo doon sa umpisa po ng session po na ito, na-mention natin na meron po tayong allocated budget per year, no, per fiscal year for reclassification of possession. Okay? So para ma-determine natin kung sino po yung mga mako-consider for reclassification sa taong yon, no, ito po yung gagawin ng HRMPSB po natin. So yung comparative assessment result, no, isasubmit po nila yun sa SDS. And then yung career shall be accompanied by plantilla allocation list. No, itong PAL na ito ay sinasubmit din po natin ito sa DBM sa pag-process po ng reclassification of possession. So yung PAL, this contains OTIF doon sa available in terms of positions based on teacher needs analysis. And syempre, kinoconsider din natin dito yung applicable staffing standard and ratios for master teacher position. So ngayon, ang tanong, dahil
meron tayong parameters at hindi naman pala lahat ay marirequest ng nag-apply for this fiscal year, paano po yung mangyayari po sa kanila? Okay, so yung career po natin ay valid po yan until exhausted. So hanggang meron po tayong natitirang mga candidates doon na nakaabot po sa 50 na cut-off score, no, i-exhaust po natin yon sa following year dahil meron po tayong another budget for reclassification. So lahat ng remaining candidates sa career na na-meet, no, ng NOSCA natin. So magsisimula po tayo, no, sa submission ng mga documents and then yung RFTP, and then i-evaluate siya ng SDO, no, and then after po na ma-evaluate niya ng SDO, isasubmit po sa DBM po yung nag-line or year, pwede pa po tayong mag-call ng another application for reclassification po. Okay? So ayan, sa next na slide po natin. Ayan, I think that ends my presentation po for